Hello. Ang susunod naman nating talakayin ngayon na mitigating circumstance is yung minority. Okay, ito yung pangalawang ini-enumerate doon sa Article 13 ng ating Revised Penal Code. If the person is below 18 years old or over 70 years old. So, yun, isa sa mga magiging mitigating circumstance yon. So, kung 18 years old, below 18 years old ang offender or over 70 years old, privilege mitigating yon. Pag sinabing privilege mitigating, ibig sabihin, malaki ang ibababa yun kasi by degrees. Pero ang magkukompute karamihan yun, yung korte naman. Kasi sila yung magdetermina ng sentensya. Ngayon, itong minority, nabago na ito. Medyo may mga pagbabago na ito dahil sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So, iwan ko lang kung madalas nyo na bang narinig ito, pero nagiging controversial itong batas na to. Kasi, dati kasi sa bago ma-implement, bago naging batas itong Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang pagdating sa minority, ang pinapatupad noon yung sa Revised Penal Code. Doon sa Revised Penal Code, yung lumang yung batas nung wala pa ang Juvenile Justice Act, ang sinasabi sa ating Revised Penal Code, pag ang offender is 9 years old and below, exempt from criminal liability. Ibig sabihin, wala siyang magiging liability. Hindi pwedeng ikulong or kasuhan yung bata kung ang offender is 9 years old pababa. Kasi yan yung tinatawag na below the age of criminal responsibility. So wala pa yung criminal liability, totally exempt from criminal liability. Pero merong exempt sila from criminal liability, pero meron pa rin yung civil liability. Okay, so kung halimbawa ang isang bata 9 years old below ay nagnakaw, so kung nahuli silang nagnakaw, hindi sila pwedeng ikulong, hindi sila pwedeng kasuhan dahil exempt sila from criminal liability. Pero may obligasyon ang magulang dyan na i-restitute, ibalik kung ano man yung kinuha. So yun yung civil liability. Ngayon, under din sa Revised Penal Code, sa lumang batas, pag above 9 years old but below 15 years old, so kung halimbawa 10 to 14 years old, exempt pa rin from criminal liability if acting without discernment. So ano ba itong discernment? Ibig sabihin, kung ang isang bata na gumawa ng krimen ay nasa edad 10 hanggang 14 years old, exempt pa rin sila sa criminal liability kung they are acting without discernment. So, without discernment, ibig sabihin, hindi pa naintindihan ng bata kung ano yung ginagawa niya. Hindi pa niya naintindihan kung tama o mali ba yung ginagawa niya. Yan yung ibig sabihin ng without discernment. So, sino bang magdetermina nitong without discernment? Well, hindi yung bata ang magpatunay na walang discernment, kundi yung prosecution ang magpatunay. Yung mga pulis humuli, patunayan nila na with discernment yung nangyari. Pero kung napatunayan na without discernment, exempt from criminal liability din yung bata. So, kung without discernment, exempt from criminal liability, hindi sila makukulong, hindi sila pwedeng kasuhan. Pero kung acting with discernment, ang mangyayari, kakasuhan sila. Pero kung masentensihan man yung bata, suspended yung sentence. So, pero kailangan pa rin yung korte, mag-promulgate pa rin, mag-impose pa rin ng sentensya yung korte, mag-pronounce pa rin ng sentence. After mag-pronounce ng sentence ang korte, ang gagawin nun, mag-apply yung bata ng suspension of sentence. Yun yung procedure dati sa Revised Penal Code pa, nung hindi pa pinatupad yung Juvenile Justice and Welfare Act. So, una, ang bata, kung 9 years old pababa, totally exempt from criminal liability. Okay?
Pero kung 10 years old hanggang 14 years old, exempt lang siya kung acting without discernment. So, kung without discernment. Pero kung with discernment, ibig sabihin naintindihan na nung bata na 10 years old hanggang 14 years old kung ano yung ginagawa niya, naunawaan na niya kung tama ba o mali yung ginagawa niya. Kung ganun ang nangyayari, pwede na siyang mag-undergo ng trial, kakasuhan siya. Pero, kung masintensihan man siya, makonvict siya halimbawa ng korte, ang gagawin ang korte doon, i-pronounce kung ano yung sentensya, pero pwedeng mag-apply yung bata ng application for suspension of sentence. So, ang mangyayari noon, i-suspend, hindi i-implement yung sentensya niya. So, yun ang procedure under the revised penal code. Tapos, kung halimbawang 15 hanggang below 18 years old naman, hindi na pag-usapan dito kung may discernment or without discernment. Ita-trial yung bata, ita-trial yung 15 hanggang below 18, hanggang 15 hanggang 17 years old. Mag-undergo na siya ng trial ng korte. Ngayon, kung masintensyahan man siya, doon na yun papasok yung mitigating circumstance, yung privilege mitigating circumstance of minority. Okay? So, yun yung procedure under the revised penal code. Ngayon, nabago na ito nung pinasa na yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So, kung mayroon nang nasa inyong nakakarinig ng batas na ito, kung matatandaan nyo, nagiging controversial ito kasi ang mangyari na ito, tinaasan yung age of criminal responsibility. So, under sa Juvenile Justice and Welfare Act, mula sa 9 years old pababa, ginawa na nilang 15 years old pababa. Okay? So, kung ang bata, kung ang gumawa ng krimen na bata ay nasa edad 15 years old pababa, totally exempt from criminal liability. Wala siyang criminal liability, hindi siya makasuhan sa korte, hindi siya pwedeng ikulong. Tapos, under sa Juvenile Justice and Welfare Act, yung mga humuli na pulis sa bata na yon, yung may authority with first contact of sa bata na nahuli, halimbawa na gumawa ng krimen, duty bound siya. Mayroon siyang duty na i-release yung bata to the custody of the parents or sa guardian. So, immediately released. So, kaagad-agad dapat i-release niya yung bata doon sa magulang. So, hindi pwedeng kasuhan. Kung 15 years old, imagine 15 years old. So, medyo 15 years old, matanda na ito. Hindi na ito kagaya doon sa revised penal code dati na 9 years old lang. So, 15 years old, i-release sa magulang. Tapos, ang gagawin ng pulis, kung halimbawa ang pulis ang humuli, ang gagawin niya, i-report niya sa DSWD na ni-release na niya sa custody yung bata sa magulang na 15 years old and below na gumawa ng krimen. Tapos, ang gagawin ng DSWD, mag-usap sila para kung ano man yung pupwedeng gawin doon sa nagawang krimen ng bata. Anong pwedeng intervention ang gagawin. So, kung halimbawang nagnakaw yung bata na nahuli, 15 years old and below, so pwede nilang ipatawag sa barangay para magkaroon ng settlement doon, paano ayusin yung civil aspect ng krimen, yung pagbayad doon sa ninakaw, kung halimbawang pagnanakaw ang dahilan kung bakit nahuli yung isang batang 15 years old below. Ngayon, kung ang halimbawa naman, ang gumawa ay above 15 years pero below 18 years old, dapat exempt pa rin siya sa criminal liability kung acting with discernment. So, kung 16 years old hanggang 17 years old yung bata na gumawa ng krimen, kung ma-determine kung acting with discernment ba siya, kung without discernment, exempt pa rin siya. Wala siyang criminal liability. Hindi siya pwedeng kasuhan, hindi siya pwedeng hulihin. Pero kung acting with discernment, doon pa siya magkaroon ng trial. Kakasuhan siya, magkaroon ng trial. Ngayon, ang magdi-determine ngayon, under sa Juvenile Justice and Welfare Act, ang magdetermine na ngayon kung mayroon acting with discernment or without discernment ba yung bata, is yung DSWD.
So, nandyan kaagad yung DSWD kung mayroong minor na nahuli para sila yung gumawa ng report, sila yung magdetermina kung acting with discernment ba. Kung mayroon ng report with discernment, doon pa lang malalaman kung magtuloy ba yung kaso or i-release yung bata kasi acting without discernment. So kung halimbawa makita na acting without discernment, katulad din nung mangyari doon sa bata, i-release din kaagad yung bata to the custody of the parents or guardian. Ganun pa rin ang mangyayari. Pero pag acting with discernment, doon pa lang magkakaroon ng trial. So, ano ngayon ang mangyari pagkaroon ng trial? Ngayon, under naman sa Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga bata ngayon na nahuli, inakusahan, pinagbintangan o nasentensyahan na lumabag sa anumang batas sa Pilipinas, ang tawag na sa kanila ngayon ay yung tinatawag natin na CICL, Children in Conflict with the Law. So yun na ang tawag sa kanila ngayon. Hindi natin sila pwedeng tawaging akusado. Pag nasa korte, CICL ang tawag din sa kanila. Children or in conflict or child in conflict with the law ang tawag diyan. So pag halimbawang with discernment, magkaroon ng pwedeng kakasuhan sa korte yan. Pero depende kung ano yung kaso na, depende kung ano yung magiging kaso ng bata. Depende kung halimbawang nakasuhan siya ng below 6 years ang posibleng sentensya, pwedeng hindi ita-trial yan, pero dadaan sa intervention yan. Dadaan sa intervention. Mayroong mga intervention program na binabanggit doon sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ngayon, kung halimbawa namang mataas yung sentensya, halimbawa yung mga nahuli sa drugs, kasi meron ng mga bata ngayon na nahuli sa drugs na 16 pataas, may kinalaman sa drugs yung mga kaso. So, nagkakaroon ng trial yan. Pag yan sila nagkakaroon ng trial, pwedeng i-release yan, pwede silang magpiyansa. Ngayon, yung pagpiyansa ng mga minor na yan, kailangan i-consider yung privilege mitigating circumstance ng minority para malaman kung magkano yung amount ng piyansa. Kung wala namang pagpiyansa, pwede silang i-release on recognizance by the parents or sino man yung responsible person. Ano ba yung release on recognizance? Ibig sabihin nun, kung walang pangpiyansa, pwedeng magsabi yung magulang na ako na lang ang may custody doon sa bata habang nililitis yung kaso niya, hindi siya makulong. Tapos, mag-undertake ako na every time na kailangan siyang dalhin sa korte, kailangan dalhin ko siya sa korte. Kasi kung hindi ko siya madala sa korte, ako ang posibleng panagutin ng korte. Parang ganun. Release on recognizance by the parents. Pwede yun kung walang pangpiyansa. So kung halimbawang magkaroon ng trial kasi mayroong finding ng acting with discernment, yung minor na 16 years old hanggang 17 years old. So anong mangyayari ngayon pag halimbawang masentensyahan yung bata na acting with discernment? Take note, 16 years old na to, 17 years old, titingnan pa rin kung acting with discernment ba or without discernment. So kung acting with discernment, magkaroon ng trial. Kung halimbawang masentensyahan yan, hindi na katulad doon sa revised penal code na pag na-impose na yung penalty, kailangan pang mag-apply yung bata ng suspension of sentence. Ang mangyayari under the Juvenile Justice and Welfare Act, pag nasentensyahan yan, isang minor, automatic na yan, automatic suspension of sentence. So hindi i-implement ng korte yung yung sentensya, i-suspend yung suspension of sentence, tapos magkaroon na ngayon ng disposition ang korte. I-determine na ng korte yan kung ano ba yung mga disposition measures na pwede niya nang gawin. So, ang DSWD ang mamahala nun. Ngayon, after kung ma-determine na ng korte, kasi mayroong mga disposition measures na pwedeng i-implement ang korte, nakalagay din yun sa Juvenile Justice and Welfare Act. So, kung ano man yung mga disposition measures na yun, si DSWD ang mamahala nun. Tapos, pag natapos na yung mga disposition centers, mag-report yung DSWD,
doon sa bata, pag sinabi nung report ng DSWD na natapos na yung disposition measure at na fulfill naman niya ng maayos yung disposition measures na inuutos ng korte, i-release na ng korte yung kaso, i-dismiss na yung kaso. Ganun ang mangyayari sa sa isang minor de edad na nagkaroon ng kaso under the Juvenile Justice and Welfare Act. So sa revised penal code, yung dating batas kailangan pang mag-apply, pero ngayon hindi na kailangan mag-apply. Tapos kailangan yung para masuspend yung sentence, dapat below 18 years old yung bata at the time of the commission of the crime. So kahit nang dumating halimbawa mahaba yung nagiging trial, nung i-implement nung matapos yung trial at nag-promulgate na yung korte, naglabas na ng kanyang sentensya ang korte na guilty yung bata, halimbawa doon sa kaso niya, tapos nakarating na siya ng age of 18, kahit na 18 years old na siya nung time na impose yung penalty, pero during the time na nagawa niya yung krimen, below 18 years old pa siya, pwede pa rin yung suspension of sentence, suspended pa rin ang sentence noon. So hindi pa rin ma-implement, dadaan pa rin yun. Ang ipapatupad lang doon is yung mga disposition measures na pag-uutos ng korte. So yun ang mangyayari. So automatic yan. So parang under the Juvenile Justice and Welfare Act, parang hindi na applicable yung sa revised penal code na mitigating circumstance ng minority, kasi parang masyado ng sa kanila, masyadong maluwag na sa kanila yung batas dito sa under the Juvenile Welfare Act, kasi nga kahit na pag impose na ng pag ilabas na ng korte yung kanyang sentensya, ikukonsidera niya yung minority. So privilege mitigating, ibaba pa ng degree yung sentensya, and at the same time yung sentensya hindi pa i-implement, automatic i-suspend yun. So dadaan sa tawag nito, disposition measures. So medyo maluwag masyado itong Juvenile Justice and Welfare Act para sa mga children in conflict with the law. Di kagaya dong under sa revised penal code na medyo mahigpit, kasi ang age of criminal responsibility nasa above 9 years old lang, samantalang dito age of criminal responsibility is age below the age of criminal, yung totally exempt from criminal responsibility is dapat 18 years old. 15 years old under the Juvenile Justice, pero sa revised penal code 9 years old lang. So malaking diferensya. So yan po ang nangyayari ngayon diyan sa mitigating circumstance ng minority under the revised penal code, kasi medyo nagkaroon na ng pagbabago diyan dahil nga sa implementation ng Juvenile Justice and Welfare Act.